Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Sa patuloy na pagdiriwang po ng ating mga kababayan dito sa Canada ng ating ika-128 Independence Day, itinutok naman po ng ating konsulado sa Vancouver ang katutubong sining ng pagtatato sa Pilipinas. Ayon po sa konsulado, napakahalagang bahagi ito ng ating kultura. Detalye mula kay Rowena Papasin. Naging maningning ang selebrasyon ng Konsulado ng Vancouver sa ika-128th anniversary ng Araw ng Kalayaan. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng British Columbia, mga konsehal ng City of Vancouver at mga Filipino community leaders. Sa kanyang speech, kinilala ni Consul General Gina Moralin na matagal na ang pinagsamahan ng Pilipinas at British Columbia na nagsimula noong 1861 nang dumating sa BC ang pinakaunang Pilipino sa Canada na si Benson Flores. This year, 2026, marks exactly 165 years since Benson Flores first set foot on these shores in British Columbia, making this an incredibly historic and deeply meaningful milestone for both the Philippines and British Columbia. Nagpugay din sa selebrasyon ang Speaker ng BC Legislature at trade unionist na si Raj Chauhan na nagsabing dapat ingatan ng mga Pilipino ang kanilang kalayaan lalo't hanggang ngayon ay marami pa ring bansa ang hindi pa nagtatamasa ng kanilang kasarinlan. We cannot forget how fragile independence and democracy can be. We can celebrate it today, but it can be taken away from us by a stroke of pen. And we cannot allow that happen. But that can only be achieved if we continue to remind ourselves that we cannot give up. Tampok sa selebrasyon na ginanap sa VIF Center sa Vancouver ang pagpapalabas ng Treasure of the Rice Terraces, isang documentary film mula sa Filipino-Canadian producer na si Kent Donguines. Kasi ang Independence Day is a celebration of our culture and heritage, and I find that there is really there is no other way of showing to the world the richness of our culture. We have to show something which is a reflection of Philippine culture. It's a story of our art of tattoo and the story of our national treasure, Apo Wang Ulo. Nagsimula ang lahat nung ako'y nagkaroon ng isang tuloy-tuloy na panaginip. Matapos ng world premiere ng Treasure of the Rice Terraces sa VIF Center noong nakaraang taon, naipakita na rin ito ni Donguines sa iba't ibang film festival. Ayon kay Donguines, makikita sa docu na mula sa dating negatibong tingin sa pagpapatato, ngayon ay itinuturing na itong salamin ng kultura. It's really about reviving, our sense of pride as Filipinos and looking at our culture in multiple and different angles. And Apo Wang Od is one of the muses of our culture who's brought our tattoo culture to light and international acclaim, which allowed us as a community to revive and re-identify what being true Filipino means today. Ikinatuwa naman ng North Vancouver School Board trustee na si Lailani Tumaneng na binuhay din ulit ng tattooing ang interes sa iba pang aspeto ng Filipino culture. We are proud to carry it now. At saka hindi lang basta tattoo, may meaning. And I know, ang nagtutuwa din ako, yung baybayin, yung una nating alpabeto, bumabalik ulit. Yun ang nakaka-proud. Para naman sa Filipino-Canadian artist na si Raymond Maliwat, ang resurgence ng tattooing ay nagpapakita rin ng mga pagbabago sa sining. Lumalago yung pananaw ng art, hindi lang sa canvas na ilalagay sa tao na So naroon yung spiritual. Katulad ng panahon noon, kapag meron kang tato dun sa tribe, makikita dun kung ano yung significance dun sa katungkulan mo Pag marami kang tato, marami kang namatay. Kung ikaw ay isa dun sa pinakamatapang na mandirigma nila. Iprinisinta naman ng city officials ng Vancouver sa konsulado ang deklarasyon ng June bilang Filipino Heritage Month. Samantala, nakiramay din sa mga biktima ng lindol sa Mindanao si BC Premier David Eby. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong Patrol Abroad. At yan po ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Maga Diaz, hanggang sa muli.